Muli sa banal gawain ng Jesus Miracle Hour. Ang Jesus Miracle Hour, ito ay gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito naman po ay pinangunahan ng ipong beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At kamalikat po ang ipong beloved Assistant Pastor Luis Almeida at sa kanila po mga beloved children. At dito po itinuturo at pinangangaral ng puro Ebanghelyo ng kaligtasan na kalaki po ang kapangyarihan pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamalapay Jesus. At ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba at pagpaparangal at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa pangalan po ng ating pinakamamalapay sa Kristo. We give the full honor and respect to our beloved and honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, the entire prophet of our Lord God, and we always remember and treasure the blessed memory and teaching of their blessed Pastor Linda C. Almeida. At sa kanila po mga beloved children, grandchildren, our present evening po, ang sanat po ng ating po may inibig at minamahal ng mga regular listeners, especially ito ang beloved Ted and Minister Lucas Smith, and your beloved children, beloved Minister Willie James Almeida Jr., and beloved children, sanat po ng mga manggagawa sa iba't ibang bahagi ng mundo, sanat po ng ating mga manggagawa dito po mga minamahal sa ating pong bansang Pilipinas, sanat po ng ating mga kapatiran. Magandang gabi po sa inyo lahat at sanat po natin po may inibig at minamahal ng mga regular listeners Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa ibang dagat. Naabot po ng programang Jesus Miracle Hour. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon po minamahal, araw po ng Lunes, ito po ang inyong mahalang kapatid, Brother Paul Manzano. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal ng mga regular listeners. Kung kayo po minamahal ay mayroon pong kahilingan sa ating dakilang Diyos. Ito po ang inyong pagkakataon, mga minamahal, kagalingan ng mga karamdaman, kalutasan ng mga problema, pagbabago ng inyong buhay, kapayapaan sa inyong puso't isipan. Ito po ang inyong pagkakataon sa loob po ng isang oras na pagtatanggal dito po sa radio. Hahatidan po kayo ng pagpapalang espiritual. At nais po natin beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida na huwag lang po kayo makontento sa pakinig lamang dito sa radio, kundi dumalo po kayo sa banal gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade ay meron pong gawain sa Kibyang Morato Sports Complex, Rosas Avenue, Quezon City, malapit po sa dating Pantrangco Terminal. At ngayon po ay Fisher na maminamal. Araw po ng Miyerkules, sa ganap na alas 3 po na po hanggang alas 8 ng gabi. At araw po ng Biyernes, ito ay overnight prayer, magdamag ang pananambahan. Nagsimula po ang gawain sa ganap na alas 8:30 ng gabi hanggang alas 4:30 ng umaga ng Sabado at araw po ng Linggo. Ito po General Service, mga minamahal. Nagsimula po ang gawain sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po mga minamahal ang ating overnight prayer at po Sunday service siya po naka-live webcast through internet. Please log on to www.gmsm.tv at siya po napapanood ang live sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ating radio program sa DCMR Radio 1-1530 sa inyong karaputan yung mga radyo. Mapapakinggan po nyo ang Jesus Miracle Hour sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Sabado. At huwag po nyo kalimutan ang ating television program sa PTV4 araw po ng Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal ng mga radio listeners, kung kayo po ay nais magpapayo, nais magpanalangin, nais magtanong, kayo po handang paglingkuran na mamanggagawa ng Jesus Miracle Crusade. Tumawag lang po kayo sa bilang ng telepono 419-3019, 419-3019, 372-9194, 372-9194. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal ng mga babayan, kung kayo po pinagpapala sa ating pong programa, sa inyong pakikinig at nais yung maging kabalikat sa pagpapalaganap ng salita ng ating dakilang Diyos. Ang ilang pong donation ay pwede po niyong hulog sa ating pong GMCM Savings Account, Video Program Branch, GMCM Savings Account number 390-289574, 390-289574. At ang ating pong nalalapit ng 16th Talipa Office Mission and Revival Crusade, minamahal niyan po sa October 22-23. Yan po gaganapin sa Quirino Grandstand, Lunita Park, Manila. Patuloy po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. God bless you po, beloved Annalyn Almeida Smith, sa pinagpalang papuring awitin sa araw na yun. Kaya po minamahal, tayo po magkaisang manalangin upang tayo po sama't gabayan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, dakila at pagpalanay po masalangit ng banal sa matamis at makapanginang pangalan na po pinakamamalapay sa punang talangin po na po minamat ginagalang mga Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, yun tayong prophet. Narito po yung mga anak, patuloy kami nagpapakumbaba, nagsasalat ng amin nagpapakukulang pagkasa na pagkakamali at nalangin po namin sa iyo ang lahat po ng amin po mga regular listeners sa gabi ito. Buksan po ang isip ang unang espiritual, mahal pa, anuman po ang kanilang
kahilingan, kagalingan ng mga karamdaman, kalutasan ng mga problema, kaganakan sa kanyang isipan. Hallelujah, pagbabago ng kanilang buhay, ipagkaloob mo po sa imalak pamaraanan at dalangin po namin sa iyo na sila po'y makasama at makapiling din po sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sawat panalangin at kami nagkakaisang aming sinasaway at pinalalayas lahat ng demonyo ng hindrances, cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. At tayo po minamahal, tuloy-tuloy na sa ating pong pagkinig ng mga patutuo. Minamahal, ang patutuo ay paglalahad ng karanasan, bawat karanasan ng bawat isang mananampalataya dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya mo sabi ng unang Kronika 16:12, minamahal, alalahanin nyo ang kanyang kamanghamanghang mga gawa na kanyang ginagawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga katunan ng kanyang bibig, minamahal. Kaya dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, punong-puno ng himala ang minamahal. Talagang sabi ko nga, kung ang gawain ito'y walang himala, walang nagbabago ng buhay, walang nagpapagaling ng karamdaman, hindi nagpapagaling ng karamdaman, ibig sabihin, talagang hindi magtatagal ang mga kapatid na sumalit dahil totoo ang ating nakilang Diyos na pinaglilingkuran, totoo ang aming beloved pastor. Kaya po dito dumami ng dumami, milyon-milyong mga kapatiran ang nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapas. Hindi lang po sa ating bansang Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nandun po ang mga kapatiran ng mga taga Jesus Miracle Crusade na tunay pong pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapas Jesus. Kaya po naman ang una po magpapasalamat ang ating beloved Brother Orly Aquino sa kanya pong pasalamat sa ating pinakamamalapas Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Pasalamatan ko po yung nangyari po nung Miyerkules po, last Wednesday po. Wala pong tao dun sa bahay, sumamba po yung aking beloved wife at yung pong isa ko pong anak na walang pasok. At yung pong tatlo po ay nasa eskwelahan at ako po ay nandun sa Muntinlupa at may konting hanap buhay po doon. At wala pong tao dun sa bahay namin. Ito po yung first time namin ma-experience sa loob po ng 20 taon namin pagsasama. Pinasok po nung magnanakaw yung bahay namin. Talaga pong sinira po yung doorknob, tsaka yung lock po doon. Dinistrong ka po. Talaga pong nakapasok po yung magnanakaw at nagmerienda po doon sa loob dahil po yung pong sahig ay basang-basa po ng soft drinks na dinikit po at marami pong pinagkainan ng chichirya. Pagdating po ng aking beloved daughter, nagaling po na eskwelahan at sa himala po ng ating pinakamamalas o Kristo, wala pong isa man kinuha yung magnanakaw, binulag po siya at ng ating pinakamamalas o Kristo. Hallelujah, praise the Lord! Yung pong mga gamit po sa bahay talaga pong nanto, intact po lahat yung gamit namin. May dalawa pong scientific calculator doon, may kamahalan din po yon. Yung pong cellphone na medyo kalumaan, hindi subalit nagagamit pa po. Hindi rin po kinuha yung pong pera po ng aking beloved daughter sa lingkod po ng TV. Hindi rin po kinuha, hallelujah, praise the Lord, ay yung pong pera ng aking beloved daughter na yun po'y kanyang iniingatan dahil po ito sa eskwelahan, sa po yung acting treasurer po yata doon. Sa pagkakataon po talaga pong nadala na po niya po sa eskwelahan, hallelujah, praise the Lord. Talaga pong pinag-ingatan po ng ating pinakamalas o Kristo ang aming mga gamit. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa mga pag-iingat na yan. Kami po ay 8 taon na, last January. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking pong beloved wife ay nakakilala po dito sa pamamagitan po ng isang mainit na pagsishare ng ating isang mahal na kapatiran. At sa tuwing siya po ay pupunta sa bahay, magpapatahi po siya ng damit. Parati pong isineshare yung kadakilaan, kabutihan ng ating pinapalasok Kristo sa gawain ito. At siya raw po sa pamamagitan ng panunood ng TV, pinagaling po yung kanyang hika at ang kanyang komplikasyon sa puso at ang kanyang continuous bleeding. Pinagaling na ating pinapalasok Kristo. At sa pakikinig po ng aking beloved wife, umabot din po ito ng mahigit 1 taon. At nagkaroon po siya ng pananampalataya. Bagamat siya po ay ayaw niya pong magpabaptismo dahil medyo natatakot po siya sa akin. At siya po ay, yung pong aking beloved daughter na may hika po, ito po ay magmula po siya ng panganak ay meron po siyang hika. Mga 6 na taon po siya ng mga panahon na yon at siya po isang youth choir member na ngayon. Sa pakikinig po dun sa radyo at through Lehans po, tuloy-tuloy po yung pakikinig na yan, araw-araw po. May time nga po talagang
pinapatay ko yan. Subalit, sa pakikinig po pala, nagkaroon ng panampalataya ng beloved wife, yung pong may higa kong anak, pagkamat di pa po kami nasa same ng mga panahon, pinagaling na po ng ating pinabasong Kristo hanggang sa masandaling ito. Hindi na po siya inihiga. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. At sa punto yun, hindi pa rin po nagpabautismo yung aking beloved wife. Nagkaroon po ng sukat dumi yung aking youngest daughter. January po yun. Ang ginawa po ng aking beloved wife, dinala po doon sa kapatiran. Sila po ay nagpuri doon, nanalangin. Hindi ko na po tinanong kung ano yung, hindi ko na po kinwestiyon yung aking beloved wife kung ano yung gagawin doon. Pagkamat may konti problema po sa pera ng panahon na yun. At pagkatapos nga pong manalangin, nagpuri po doon sa bahay nila. Hallelujah, praise the Lord. Yung aking beloved daughter, pinalakas po, pinagaling ng ating pinakabalisong Kristo. Yes, hallelujah, praise the Lord. Sabi nga po doon sa aking beloved wife, sabi ng beloved na kapatiran, ikaw na ang magpabautismo, sapagkat pag ikaw ay nagpabautismo, bibigyan ka ng pangyarihan ng ating pinakabalisong Kristo, at ikaw na ang maglelehan sa iyong mga anak. At hindi lamang, hindi po pwedeng makikinig ka lamang tuwing na sa akin o kaya sa radyo, sapagkat pag nakinig ka sa radyo, sabi nga ng beloved preacher minsan, para ka lang nagmimerienda, subalit pag ikaw'y dumalo talagang kakain kang lubusan. Thank you, dearest Jesus. At nagpabautismo po yung aking beloved wife. Hallelujah, praise the Lord. At nakinig po sila dito. Pagkatapos po ng 1 week, ako missionary ng aking beloved wife, wala naman po daw mawawala sa akin. At ako'y tumalima. After 1 week, hindi po ako nagtanong kung ano mangyayari dito, kung ano kahinat na ng aking buhay. Subalit na ako'y magpabautismo, yung kahiligan kong panginom ng alak, instantly, inalis ng ating pinakabalisong Kristo hanggang sa masandaling ito. Hindi po na ako nagiinom ng alak. Hallelujah na. Sapagkat panahon po na yun, sapagkat ako pinagtatrabaho sa isang dyaryo, 14 years po ako halos sa dyaryo, 3 dyaryo po ang aking napasukan. Talaga pong pagkatapos po ng aming mga dyaryo, talaga po, inuman po kung saan po kami nagpupunta mga kaalayan, kung ano namang di karapat dapat makarumal-dumal sa ating pinakabalisong Kristo. Nilinis po ako ng ating pinakabalisong Kristo hanggang sa masandaling ito. Hallelujah, praise the Lord. Yung pagsisinungaling ko sa aking mahal na asawa, inalis na po ng ating pinakabalisong Kristo. Yung aking pong back pain, pero po patas po ang aking BP. Inalis na po, pinagaling na po ang aking pinakabalisong Kristo. Thank you, dearest Jesus, sa pagpapagaling sa akin. Hanggang sa masandaling ito, patuloy kami pinangahawakan. Hindi na po kami umiinom ng gamot. Bagamat hindi pa alam namin, hindi bawal. Subalit ang pananampalataya ang magpapagaling sa ating pinakabalisong Kristo, sa unang dalangin na ating mahal na pastor. Thank you, dearest Jesus, sa lahat mga kabutihan niya, sa mga pagpapalang darating sa aming buhay. Pinaasahan ko na po, pinanampalatayan ko na po. Kaya lahat po ng kapurihan, paglululahati, ay tangi sa ating pinakabalisong Kristo po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ang gabis po, beloved Brother Orly Aquino, sa pinagpalang patuto. At tunay po maminaman ang ating nakilang Diyos. Nandun po ang laging pag-ingat at pagbabago ng buhay, maminamahal sa kanilang mga karamdaman. Napakinggan po niyo, maminamahal, pinagaling lahat ng karamdaman ng kanyang mga anak. At yan po, mami, nagpapatunay lamang na talaga ang Diyos. Siya po ang the greatest physician, maminamahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Basta may pananampalataya ka, ikaw, maminamahal, hindi na pupunta sa mga ospital o sa mga iinom ng gamot, sapagkat ang Diyos dito, mami, tunay na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Kaya po, maminamahal, patuloy po tayo, maminamahal sa ating pakinig ng mga patutuo at ang buong pagkataon. Ipagkakal ko sa ating beloved Brother Bert Villanueva sa kanya pong pasasalamat sa ating pinakamamahalapay Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang unang pagbati ay at sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Paggalang at pagbati sa ating beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God, sa mga beloved children, beloved loved ones, sa ating beloved assistant pastor, manatili ang kanyang turot, aral sa aking puso't isipan. Noong ako'y wala pa sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, namumuhay po ako ng makasalibutang pamumuhay, wala pong kapayapaan na aking puso't isipan. Dahil po, nariyan po mga karamdaman, mga bisyo. Noong pong 1991, yung pong aking beloved wife, noon po ay may breast cancer noong time na yon. Naghahanap po kami ng katotohanan. Nalalangin din po kami sa mga ginawa ng kamay ng tao, sa mga bato, semento, mga nakasabit sa dingding. Ngunit wala pong katugunan.
Nung mapanood po namin itong gawain ito sa TV program noong 1991, nag-plus po doon ang gawain natin dito sa Dako ng Amoranto. Kami po ay dumalo ng araw na linggo. Yung aking beloved wife, ito po ay nung mabautisman sa tubig, sa pangalan ni Jesus, ito po kanyang breast cancer ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung po aking karamdaman, migraine, back pain, kidney trouble, skin diseases, pag ako po'y kumakain ng kontra, ito po'y lumalabas. Nung ako'y mabautisman sa tubig, sa pangalan ni Jesus, yung po aking lahat ng karamdaman ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung po aking mga bisyo noon, pag-iinom, pagsusugal, pagsasabong, pagbabasa naman sa samang basahin. Ito po inalis din ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapupurihan ko at pinasasalamatan din ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bali po, galing po ako sa opisina noon. Sumakay po ako ng pampasaherong jeep. Diyan po sa dako ng Quezon Boulevard. Ito po ang binabaybay namin ng Quezon Boulevard. Ito po ang aming sinasakyan na jeep ay punong-puno na ang bilis po ng takbo. Nabali po yung differential niya. Baligtad po ito ng 4 beses sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinag-ingatan po ako ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noong 1994, nagkameron po ng sunog sa aming lugar. Ang ginawa ko po, ako yung nagsisi na nagpuri sa unat panalangin natin, beloved pastor. Kinasahod ko yung sunog. Lumayo ka sa pangalan ni Jesus sa kanyang kahabagan. Yung sunog ay nag-iba ng direksyon. Bali po, galing po rin ako sa opisina noon, time na yon. Sumakay po rin akong pampaserong jeep. Pagdating po dyan sa may dako ng medical center, may sumakay po 3 kalalakihan. Pagdating po dyan sa may Rojas, ito po ay nagdeklara ng hold up. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo. Hallelujah, praise the Lord. So, unang panalangin natin, beloved pastor. Ako po hindi na hold up. Noong pong year 2000, nagpunta mga ating beloved pastor sa at 12 prayer warrior sa dako ng Talipahulso. Ating beloved assistant pastor ay nag-announce ng general fasting. Bali po ako'y nakaisa. Nag-fasting po ako ng bali, 2 meals. Naka 240 days po ako sa kahabagan ng pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Tapos po, nilihans ko yung aming kontador ng tubig. Year 2000 hanggang 2010, wala po akong binabayaran sa tubig. Hallelujah, praise the Lord. Yung aking manugang, ito po ay seaman sa dako po ng Africa. Ito po ang kanilang barko, inakita mga pirata. Noong time na yun, siya naka-duty sa kahabagan ng pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Lahat po ng kanyang kasamahan, nakuna ng gamit. Subalit aking manugang ay pinag-ingatan ng pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Hindi po siya nakita. Hallelujah, praise the Lord. Yung aming kontador ng Meralco noong September 2011, ito po, in-exercise ko po ang aking pananampalataya. Nilens ko po doon ng September, October, November, wala pang dumadaling na billing. Dati po ang binabayaran ko 8,500 monthly. Nung aking lens po ito, nag-inquire ako sa Meralco, kaya pala walang dumadating na billing, aking babayaran ay 5 pesos and 11 centavos. Pinapupurihan ko at pinasasalamatan din na aking pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bali po yung aking pamangkin nasa Italy po ito. Sumumpong kanyang ulcer, tumawag po. Sabi ko, Hallelujah, praise the Lord. Maraming pong salamat sa material na bagay, pinansyal, higit sa spiritual na pagpala. Ang pinakamataas sa purit, pagsasalamat, ay tanging sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Puring po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po, beloved Brother Bert Villanueva, sa pinagpalang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya po yung kanyang manasawa, siya ay breast cancer, mga minamahal nung siya po ay tumanggap ng bautismo sa tubig. Sa pangalan natin pinakamamalaps yung kanyang breast cancer. Pinagaling ng ating dakilang Diyos. Kaya po minamahal sa lahat po ng ating po may inibig at minamahal ng mga regulars. Nais po ng ating beloved pastor na huwag lang po kayo makontinto sa pakinig lamang kundi dumalo po kayo. Kung nais niyo po magbago, nais niyo po minamahal, gumaling inyong karamdaman, magkaroon kayo ng kapayapat kagalakan, pagpalain po kayong lubos, dumalo po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade ay meron pong gawain sa Kibi Morato Sports Complex, Erosa, sabi niyo, Quezon City, malapit po sa dating Pantrangco Terminal. At ngayon po i-picture mo na, maminamal. Araw po ng Miyerkules, sarap na alas 3 po na po nag-alas 8 ng gabi. At araw po ng Biyernes po overnight prayer, magdamagang pananamahan
Nagsimula pong gawain sa ganap na alas 8:30 ng gabi hanggang alas 4:30 ng umaga ng Sabado at araw po ng Linggo. Ito po general service, mga minamahal, nagsimula pong gawain sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ayan po mga minamahal ang ating overnight prayer, ating po Sunday service. Ayan po yung naka-webcast through internet. Please log on to www.gmcm.tv at yan po yung napapanood ang live sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ating radio program sa DCM Radio 1530 sa inyo tanapitan yung mga radyo. Mapapakinggan po nyo ang Jesus Miracle Hour sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi, Lunes hanggang Sabado. At huwag po nyo kalimutan ang ating television program sa PTV4. Araw po ng Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng ating gabi. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal ang mga radio listeners. Kung kayo po ay nais magpapayo, nais magtanong, nais nyo magpanalangin, kayo po handang paglingkuran ng mga manggagawa ng Jesus Miracle Crusade. Tumawag lang po kayo sa bilang ng telepono 419-3019, 419-3019 at 372-9194, 372-9194. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal ng mga kababayan ko, kayo po pinagpapalan sa ating pong programa, sa inyong pakikinig at nais yung maging kamalikat sa pagpapalaganap ng salita ng ating dakilang Diyos. Ang inyo lang pong donation ay pwede po niyong ihulog sa ating pong GMCIM Savings Account Video Privy Branch, GMCIM account number minamahal 390289574, 390289574. At sa ating pong nalalapit na 16th Talipa Office Mission Anniversary and Revival Crusade, yan po sa October 22, 23, 2 araw po mga minamahal at yan po gaganapin sa Quirino Grandstand, Luneta Park, Manila. At ang ating po mga church anniversary, yan po sa Butuan, church anniversary. Yan po sa September 25, 2016, yan po gaganapin sa Butuan Central Elementary School sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. At yan po sa Surigao, church anniversary, Surigao Provincial Gym, maminamahal. Yan po sa October 2, 2016, sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. At yan naman po maminamahal sa London, United Kingdom, United Church anniversary, maminamahal. Yan po ay sa BUK Park Place Exclusive Club, Park Place, maminamahal. Yan po ay sa London, United Kingdom, W38GY, September 25, 2016. Sunday, 11 a.m. up to 4 p.m. Inyo pong daluhan sa lahat po ng ating mga iniibig at minamahal na mga kapatiran, mga kababayan, na kung kayo po may mga labuhan yan po sa London, United States, padalhin po nyo ng 3rd Church Anniversary. At tayo po mga minamahal ay makapakinig ng isang makalangit na awitin. At patuloy po tayo mga minamahal sa lahat po ng ating po mga iniibig na mga kapatiran, mga minamahal sa lahat po ng ating po mga kababayan, mga minamahal. Kayo po ay patuloy na dumalo. Huwag lang po kayo makontento sa pakinig lamang, kundi dumalo po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamamalapan Diyos. Kaya po mga minamahal, tayo po ay makapakinig ng isang papuring awitin ang pamagat po mga minamahal, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi na ako mangangailangan, lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siyang susubaybay sa aking daan. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkol niya't pamalo sa'kin umaaliw, lungkot may kanyang papawiin. Kaharap ko man ang aking kaaway,
sa lahat ng araw, pupurihin ko siya, magpakailan paman. Takin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkol niya't pamalo sa'ki umaliw, lungkot may kanyang papawiin. Kaharap ko man ng aking kaaway, kanyang pinangako, ako'y iingatan. Kabutihan niya't awa niya'y kakamtan sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, pupurihin ko si Jesus, magpakailan paman. May nagalbis po, beloved Leah Almeida Mariani, sa pinagpanahong papuring awitin ang Panginoon ng aking pastor. Ngayon po, minamahal, yan na po tayo nagtatapos sa ating pakinig ng mga buhay na patutuo. At tayo po idadako na minamahal sa ating pong pagpapakilala ng ating station. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Ang tumpak na ulan sa buong kapuluan, alas 11:30 ng hating gabi. Ng gabi, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, tayo po idadako na sa isang ito na ating pumalagaw. Ito po yung pinakamahalaga, mga minamahal, ang pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na ito po ay dadalhin at ipangaral po ng ating beloved ordained preacher, Milad Brother Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapay ni Jesus. God bless you, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. At tayo po may naman sama-samang nagpupuri, nagluwalhati sa banal pangalan ng ating mahal na Panginoon at pinagkakaloob sa ating dakilang Diyos ang pinakwataas na pagluluwalhati, pagpaparangal, pagsamba sa kanyang nag-iisang pangalan, ating pinakamalapay ni Jesus Kristo. Amen. Praise the Lord. We give double honor to our beloved noble evangelist, Waldes Almeida, the end-time prophet of our loving God. Praise the Lord. We'll never forget, always treasure and remember the blessed memory and teachings of our beloved and honorable stand pastor, Lina C. Almeida. Praise the Lord, maging sa mga beloved children, ating beloved noble parents in the Lord. Tayo po'y nagbibigay galang, bubating isang magandang gabi. Praise the Lord. Sa lahat ng ating mga kapatiran, nakikisa sa gabi ito, beloved co-preachers and co-workers in the vineyard of the Lord. At sa lahat ng ating minamahal, mga kababayan na sumusubaybay sa ating balor programang Jesus Miracle Hour, magandang gabi po. At tayo pong minamahal ay magkaisang dumalangin. Dakila po namin ang mga Diyos ng Panginoon sa lahat. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kami po dumutulog sa imbahan ng trono ng biyaya sa unang dalangin ng aming mahal kinikalibong lista Waldes Almeida upang hilingin ang iyong patnubay, ang iyong paglangis, ang mga salita sa pagsagana akin wala po kung magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw ang mangusap sa lahat ng amin na kababayan at buksan mo puso at isipan sa bubong katotohanan, mahal na Panginoon. Alisin mo lahat malilabad lang and bind the power of darkness, demons of hindrances, unbelief and doubts cast out in Jesus' name. Yes. Amen. Amen. Praise the Lord. Amin na mahal, for many centuries, napakaraming mga pataon ang lumipas yung giyera po dyan sa Mindanao at giyera between Muslims and Christians na minamahal ay hindi po natatapos hanggang ngayon. Yes. Amin naman, subalit meron po kami nais ipabatid sa inyo. Mayroon pong naganap doon sa Talipaw, Sulu, year 2000. Nung umakyat ang ating minamahal ginagal na Evangelista Waldes Almeida,
the end-time prophet of our loving God na sinugo ng ating mahal na Panginoon, inutusan ng ating mahal na Panginoon upang ihayag doon ang ebanghelyo ng kaligtasan sa isang napakadelikalong lugar. Nung magkaroon po ng hostage crisis doon, way back year 2000, Sipadan hostage crisis, mga minamahal. At nagkaroon ng, mga minamahal, malaking revelasyon sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Lalo na po sa ating minamahal na mga Muslim brothers. Yung kanilang pag-aaway ng mga Kristiyano, mga minamahal, nakita po dito, sino ang tunay na Kristiyano. Yes. Mga minamahal. Yung so-called Christians, ang minamahal, na kanilang kinakalaban, hindi pala totoong mga Kristiyano. In the real sense of the word, mga minamahal na Kristiyano, ha? Yes. Ha? Sapagkat ang tunay na Kristiyano, nakalagay sa banal na kasulatan, hindi nakikipag-away, Yes. hindi nakikipagdigma, mga minamahal. Old Testament po yun. Maunawaan pa po natin yung mga Muslims kasi, mga minamahal, ang kanilang doctrine, naniwala sila sa Diyos, pero Old Testament. Subalit sa atin mga Kristiyano, mga minamahal, New Testament, may Kristiyano ba nun sa Old Testament? Wala eh. Ang Kristyanismo ay nandito po sa New Testament. Yes. Amen. Hallelujah. Nung dumating ating mahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Amin na mahal. So, kung ngipin sa ngipin, Old Testament po yun. Makipagbakbakan ka, Old Testament po yun. Sa ating panahon na minamahal, pag-ibig. Yes. Amin na mahal. So, nakita ng ating mga minamahal ng mga Muslim, sino ang tunay na Kristiyano? Umakyat doon ang ating minamahal, ginagalan, Evangelista Will Estrada Almeida. Ano pong dala? Sandata ba? Amin na mahal. Pagkipaghamok, pagkipag-away? No. Ang dala-dala, Ebanghelyo ng ating mahal. Yes. Yes. Fasting and prayer, amin na mahal, pagpupuri at pananalangin sa ating mahal na Panginoon. Kaya nakita ang kaibahan eh. So makikita natin ngayon, amin na mahal, we are in the age of enlightenment. Amen. Dati ng Dark Ages, pinintulutan ng ating mahal na Panginoon. Nung mamatay ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, namatay ang mga apostoles, nagkaroon ng reign of kadiliman. Nagkanya-kanya mga tao eh. Amin na mahal. Wala. Pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon. The Dark Ages. Ang tawagin. Subalit ngayon, ito na po ang age of enlightenment. Yes. Amen. Saan ka makakita mo, minamahal? Aakyat sa napakadelikadong lugar na alam ay namumugot ng ulo. Amin na mahal. Alam na alam. At marami na pong biktima. Amin na mahal. And yet, umakyat doon to preach the Word of God. Sorry. Ipahayag ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Pwede mo ba silang bulahin, amin na mahal? Sa magitan lang ng salita? Pag-ibig ang pinag-usapan dito, amin na mahal. Amen. Hallelujah. Hindi sandata para puksain ang iyong kaaway. Sapagkat sa mga tunay mga anak ng Diyos, wala po tayong kaaway na tao. Yes. Sapagkat sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, amin na mahal, ang kaaway ng mga Kristiyano, masasamang espiritu. That's right. Amin na mahal, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, rulers of the darkness of this world. Masasamang espiritu, umiikot-ikot po yan, nanunukso para mga tao po ay magkasala. Ayun, tingnan mo sa bilangguan, mami na mahal. Sino po may gawa niya na mga tao ay naging criminal? Masamang espiritu. Ayun, hindi po sila yon. Yung iba nga nagsisisi, bakit nila nagawa eh? Amin na mahal. Hindi po yun ang gawa ng tao. Amin na mahal. Gawa ng masamang espiritu. That's right. Ephesians chapter 6 verse 12. Ating basahin, mami na mahal. Dito po sa Efeso Kabanata 6 at ang talata po ay 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, right. hindi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen. May hierarchy yan, mami na mahal.
may organizational setup po yan. Ang pinaka-top nila, yung pinaka-leader nila, si Satan. Yes. Mga minamahal, down to sa mga masasamang espiritu na yan, mga minamahal. Yes, Meron po amen. sila. Hallelujah. Matatalino po yan. Ha? Hindi po basta-basta po yan. Sila po ang naging author ng mga digmaan. That's right. Amin naman, nagsimula lang yan sa maliliit na mga hidwaan. Pinalaki po yan. Sino may gawa? Ang diablo. Yes, amen. To kill, to destroy. Tuksuin ka. Amin naman. Para magkaroon ka ng puot sa iyong kapwa. Satan comes to kill, to destroy, to steal. Ganyan ang trabaho niyan, mga minamahal. Masamang espiritu. Ha? Anong kailangan natin? Wala, ay minamahal. Ano ang dala ng ating minamahal? Ginagalay Evangelista, will destroy the meda. Noong umakyat ng talipaw, sulo. Ay minamahal, sapagkat hindi lahat ng tao, pwede mo utusan ng makyat dyan. Walang papayag. Kaya ang ating mahal na Panginoon, pipiliin ang ating mahal na Panginoon kung sino utusan niya. Ayon ang ating mahal na Panginoon, utos na mapapahiya lang ang ating mahal na Panginoon. Amin na mahal, sisiguraduhin ng ating mahal na Panginoon kanyang uutusan. Yes, Ito'y amen. matapat na lingkod ng Diyos. Yes. Amin na mahal, hindi basta-basta kung sino. Ha? Amin na mahal, uutusan pagkatapos tatanggi. Amin na mahal, sapagkat malalagay sa bingit ng alanganin ng hindi yun ang uutusan ng ating mahal na Panginoon. Ha? Ang nais ng ating mahal na Panginoon, tapat na lingkod ng Diyos, Yes. na kahit Yes. ibuwis ang kanyang buhay. Basta masunod ang kalooban ng ating mahal. Hinahanap ang mga naliligaw ng mga tupa sa buong mundo. Yes. Amin na mahal. Ano ang dala ng ating minamahal ginigal evangelista? Tiwala sa Diyos. Yes, Pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Hindi convincing words. Man's wisdom. Zechariah chapter 4 verse 6. Ano pa magagawa ng salita? Amin na mahal. Nangyari na nga po. Ang ating government, mayroon pong negotiating team. Puro salita. Hanggang sa nainip ng mga hostages, gusto nila magpakamatay. Nagkakasakit na, wala nangyayari. Amin na mahal. Sa mga puro salita. Subalit, nag-offer ang ating minamahal ginigal evangelista ng isang paraan para ang mga bihag ay makalaya, ni-reject ng ating government. Understandable? Kasi talagang napakadelikado. Paulit-ulit na nakiusap ang ating minamahal ginigal evangelista. Nakyatin ang talipaw sulo. Nire-reject po yan. Subalit bandang uli, kakukulit. Dahil ang ating minamahal ginigal evangelista talagang inudyukan ng ating mahal na Panginoon, nakyatin ng lugar na yan. With or without permission. Yes, amen. Hallelujah. Sapagkat Diyos ang nagutos, walang pwedeng pumigil. Pero bandang uli yan, sabi ni Colonel Tolentino, amin na mahal, doon sa dako ng sulo. Dahil nakipag-negotiate ang ating beloved Danny sa mga prayer warriors, inutusan ng ating minamahal kagalang-galang na evangelista, kinausap si Holo Governor Abdo Sagurtan with Colonel Tolentino, sabi nila, paulit-ulit bumabalik, sinabi nilang, sige, kung gusto nyo pumunta roon, kung gusto nyo to meet your Creator very soon, kung gusto nyo na po, minamahal, total, kayo rin po ay mamamayan ng ating bansang Pilipinas, meron kayong karapatan, at your own risk. Yes. Isipin nyo na lamang na hindi tayo nagkita. Isipin nyo na lamang na hindi po tayo nagkausap. Ibig sabihin, naghuhugas sila ng kamay. Naghuhugas na ng kamay. Yes, Sapat amen. alam na po nila kung ano magaganap na susunod. Akala naman nila, yung mga words na yun ay matatakot ang mga Kristiyano. Sabi nila, alam niyo ba yung pupuntahan niyo doon? Mga lugar ng mga demonyo, ang mga tao doon demonyo, ang lugar na yun, impyerno. Yes. Kaya ang sabi ni Brother Danny, sapagkat hindi tatanggap ang ating minamahal ginigal evangelista ng kung ano pa mang pangungusap na para ma-reject yung offer, beloved Governor, yan nga po ang hinahanap ng aming mahal evangelista. Masasamang tao para dalhin sa pananampalataya at magbago. Ay, marami ding masasamang tao dito. Sa kampo. Ay, araw-arawin nyo kami dito sa kampo.
Hindi po yung utos ng aming mga ebangelista eh. Akyatin po talaga eh. That's right. Sabi, at your own risk. Ito na, si Father Danny. Tawag ka agad sa telepono, Mahal Pastor, at your own risk daw po. Pwede po raw umakyat. At sabi ng ating minamahal ginigalibang lista, matagal na nag-aayuno, nag-aantay ng go signal ng mahal na Panginoon. Bukas na dyan na kami. Grabe. Kala mo kung anong pupuntahan, excursion eh. Minamahal eh. Pero ano dala ng ating minamahal ginigalibang lista? Bago pa man, yung mission na yan, nag-aayuno na. Yes. More than 40 days. Kami naman nag-aayuno na dito sa Metro Manila. Hanggang sa araw na yan na magbigay ng go signal ang ating malapin. Ang dala-dala, espiritu ng ating malapin. Yes, amen. Not by might, not by power, but by my spirit, saith the Lord. Nabasa na po ba natin si Zechariah 4:6? Ating basahin mga minamahal. Zacarias Kapitulo 5, versikulo 6. Na magkagayon siya sumagot at nagsalita sa akin at nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamagitan ng kalakasan ni ang kapangyarihan, Right. kundi sa pamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa magitan ng espiritu ng Diyos. Walang magagawa ang tao. Amin na mahal. Kung hindi kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amin na mahal. With prayer and fasting. Amin na mahal. Ang sabi po sa Balak Kasulatan, you cannot cast out demons without prayer and fasting. Masasamang espiritu ang nandoon. Amin na mahal. Ang mga taong gumagawa ng kasamaan, sila po ay nalulukuban ng masamang espiritu. Kaya makita niyo yung mga terrorist, criminals, amin na mahal, gumagawa ng mga bagay na kasalbahihan. Ito po ay hindi gawa ng tao, bagkus gawa ng masamang espiritu. Amin na mahal. Kaya hindi po sila yan. No? Subalit kapag ang ating malapay nasa iyo, with prayer and fasting, kikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Yes. Tignan niyo po doon, ginawang pastoral house yung Talipaw Sulong, yung bundok, kampo ng mga busayap. Ibawal na bawal yun, magpuri, pero wala nakapigil sa kanila. Inaasinta yung mga prayer warriors, para patigilin sa pagpupuri. Ang sabi ng ating minamahal ginigalang pastor, walang titigil. Pag tumigil kayo, pag tumigil sa pagpupuri, patay tayong lahat dito. Mga minamahal. Kahit na sila ang tumigil, mga minamahal eh. Yes. Ang pagpupuri, hindi napigil. Sapagkat talagang yan ang sandata ng mga anak ng Diyos. Bandang huli, nasanay na sila. Hindi na, tumigil na silang kaasinta, kapipigil sa pagpupuri sa mga anak ng Diyos. Butot balat na ang mga prayer warriors sa fasting, mga minamahal. Ating minamahal ginigalibang lista. Butot balat na. Amin na mahal. Tuloy pa rin ang panalangin. Yes, amen. Habang nagpupuri mga Kristiyano, bumababa ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang sabi po sa Balak Kasulatan, may kapangyarihan sa pagpupuri. Amin na mahal. Yes, amen. 2 Chronicles chapter 20, verses 20 up to 25. Amin na mahal. Lahat ng ginagawa sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, nasa Biblia. Amin na mahal. David, praise the Lord 7 times a day. Amin na mahal, nung dumating ang leon at oso, para nakawing kainin ng kanyang mga inaalagaang mga tupa, amin na mahal, isang suntok lang ni David sa leon at oso. Kahit 100 katao, kayang patayin ng isang leon, amin na mahal, pero isang suntok lang ni David. Dahil binigyan ng kapangyarihan ng ating mahal because he praised the Lord 7 times a day. Yes, amin na mahal, pinagkaluban siya ng kapangyarihan. Patay ang oso, patay ang leon. Sa ating panahon, hindi mo na kailangan ng manuntok. Amin na mahal. Dito po, rebuke in the name of Jesus! Yes, amen. Hallelujah. Amin na mahal. Anong ginawa ng ating minamahal ginigalibang lista? Nung makausap na po si Commander Robot at saka si Mojib Susukan, pinatanggap sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ni Commander Robot, asan na yung $3,500 na pasalubong. Kasi nangako ang ating minamahal ginigalibang lista. Goodwill offering na pinapasok ng kampo ng Abu Sayyaf para mabisita ang mga hostages at malay hands, mabigyan ng encouragement
sa magitan ng salita ng Diyos, mayroong goodwill offering. Yes, amen. $3,500. And, ilang sacks of rice yun? 35. 35 sacks of rice. Pagkain din po nila ng mga hostages po doon. Amin na mahal. Ang ginawa ng ating minamahal ginigalibang lista, pinatanggap. Si Commander Robot at si Mujib Susukan. Bawal yun! Bakit sila tumanggap sa ating mahal na Panginoon? Tinakapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Yes, amen. Then after that, nilay hands! At nirebuke ang masasamang espiritu. Tingnan niyo po yan, mga minamahal. Napaka-imposible. Pumayag naman sila. Nalihas naman sila. Yes. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya anong nangyari? Bumait na parang tupa ang ating minamahal ng mga commanders po doon. Yes, amen. Hallelujah. Kita niyo po, mga minamahal. Patuloy ang pagpupuri doon, amin minamahal, hanggang sa makamit ang dakilang tagumpay na lahat ng mga hostages ay nakalaya, pa isa-isa at pa by groups. Walang namatay kahit isa. Amen. Basahin po natin 2 Chronicles chapter 20 verses 20 up to 25. Patunayan po natin, totoo, amin minamahal, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa ikalawang kronika, kabanatang 20, talatang 20 hanggang 25. At sila nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas ilang ng Tekoa. At habang sila nagsisilabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, Right. Dingginin niyo ako, O Juda, at inyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ng Diyos, sa gayon matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, at sa gayon magiginhawa kayo. Yes. At nang siya makakuha ang bayo sa bayan, kanyang inihalan sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipur sa kaganda ng kaganalan habang sila nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at magsisipagsabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawan ay magpakinanman. Hallelujah. At nang sila ay magsimula magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay sa laban sa mga anak ni Ammon, ni Moab at nang sa bundok ng Seir na nagsiparoon laban sa Huda, at sila'y nagsugatan. Sapagkat ang mga anak ni Ammon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Seir upang lubos na magsipatay at lipulin sila. At nang sila ay makatapos sa mga bundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. At nang ang Juda ay dumating sa kabantayang muog sa ilang, sila ay nagsitingin sa karamihan at narito ang mga bangkay na nakakabuhal sa lupa at walang nakatanan. At nang si Jehoshaphat at ang kanyang bayan ay nagsiparoon upang kunin ang samsam sa kanila, kanilang nasumpungan sa kanila na sagana ay mga kayamanan at mga bangkay at mga mahahalagang hiyas na kanilang mga sinamsam para sa kanilang sarili na higit kasakay sa kanilang madala. At sila'y nagsidoon ng 3 araw sa pagkuha ng samsam na tatuong marami. Amen. Tingnan niyo po, mga minamahal. Nagbigay ang ating mahal na Panginoon ng halimbawa. 3 bansa laban sa Israel. Mami na mahal, paano kang magwawagi dyan? Yes. 3 bansa. Mami na mahal, pinagtulong-tulungan sila. That's right. Ano ang ginawa? Mami na mahal, ang sabi ng ating mahal, harapin nyo sila. Hindi sa inyo ang digmaang ito, sa akin ang digmaang ito. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Ang gagawin, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sabi ng mga tao, ano magagawa ng pagpupuri? Not by might, not by might, not by power, but by my spirit, said the Lord. Yes, amen. Hallelujah. Kung gamitin mo yung lakas mo, hindi ka tulungan ng ating mahal na Panginoon, patay ka. That's right. Pero, iasa mo at sumampalataya ka sa ating mahal na Panginoon. Nagpuri ang mga anak ng Diyos sa Israel. Amin na mahal. Tingnan mo yung 3 bansa na yan, na napakarami nila. That's right. Takot na to, nanginginig yung mga Israel. Anong gagawin natin? Patay tayo rito. So, balit, yung 3 yan, sa kanilang pagpupuri, bumaba ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Yes. Sila mismo nag-away-away. Yes. Ha? Pagkatapos sila magpuri, tinignan nila, patay na lahat yung kanilang mga kaaway. Tingnan nyo? Yes, amen. Hallelujah. Ang ginawa sa talipaw sulo ng ating minamahal ginagawang evangelista and prayer warriors, puri! Nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ha? Pati yung mga Abu Sayyaf nagkaroon ng pananampalataya. That's right. Ha? Nakita nila, epektibo. That's right. Dahil nung military assault na maminamahal, hindi po sila tinatablan ng mga bala. Yes. Hindi po, pag bumabagsak yung mga
mga bomba, lumilihis. That's right. Kami naman, kitang-kita po nila. Babagsak na dapat sa kanila. Subalit ito po'y hinihipan ng hangin. Yes. Hindi mo pang hipan nyo basta-basta, mami naman, bibigat niyan. Ha? Lumilihis. Kaya kapag mayroong helicopter na nagro-roaming na yung helicopter, naman, ibig sabihin, kasunod na po yung OB-10. Dapat naispatan na kung sino yung kanilang bubombahin. That's right. Ha? Pag may helicopter na, sigurado yan, kasunod na po yun. Bombahan na. Ang sabi ni Commander Robot, magpuri na kayo! Magpuri na kayo! Yes! Sabi pa nga nila, booming eh. Yun ang tawag nila pag bombing eh. Magbo-booming na! Takot na sila, magpuri na kayo! Nagkaroon ng pananampalataya. That's right. Oh, mami na mahal. There is power in praise. Yes. Totoo nga, pag nagpuri na, wala na. Wala na magawa yung kalang mga sandata. Walang Armalite, walang mga kanyon, walang mga bomba. Amin na mahal, ang manaiglaban sa That's iyo. right. Isaiah 54:17. So natupad ang salita ng Diyos, mami na mahal. Ha? There is a price to pay. Bago maganap ito, if my righteousness is in you, kapag nasa yung Espiritu ng Diyos, sinusunod ang kalooban ng ating mahal, may meron kang pananampalataya. Ha? Ang pananampalataya mo with works. Ang sabi nga po, mami na mahal, hindi lang po salita, "Uy, naniniwala ako sa Diyos." Anong ginagawa mo kung naniniwala ka sa Diyos? Amin na mahal. Sapat lang ba sabihin mo naniniwala ka, sumampalataya ka sa Diyos? Gawin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. According to the Word of God. Basahin po natin Isaiah 54:17. Isaiah Kapitulo 54, versikulo 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa katulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. O, walang sandata, ang sabi. Amin. Kung dati-rati, hindi nagaganap yan sa mga sinasabing Kristiyano, ibahin nyo sa Jesus Christ. Yes, amen. Nagaganap bakit? Nagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. If God be for you, who can be against you? Amin na mahal, maging kalamidad, pwede mong patigilin. Mga bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan, pinatitigil yan sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Likha lahat yan ng ating mahal na Panginoon. Yes, amen. You must have the favor of God bago maganap ang mga bagay na yan. Sabi na mahal, if God be with you, if God be for you, who can be against you? Kinakailangan mo ng Espiritu ng Diyos. You must receive Christ as your Savior. Tanggapin mo siya bilang salin na kapagligtas. Diyos at Hari niyong buhay. Paglingkuran sa ayon sa kanyang banal na kalooban. Magaganap ang pinakamadakilang himala. Maliit na lalaking bagay, kaya ng ating mahal na Panginoon. Yes, amen. Hallelujah. Sa magitan pa na lang ito, may naman buong pagpakumbaba at pagsisisi. Sa patla tayo ng kasala, walang matuwid, wala kahit isa. Tubalit ang ating mahal kong lubos na mahabagin, mapagpatawad na Diyos. Punong-puno na pag-ibig ng ating mahal. Yan narito ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Iniibig kayong lubos ng ating mahal. Walang nais ng ating mahal ang mapapahamak. Ayaw ng ating mahal kahit isa ay mapapahamak at malulumpot. Nais ng ating mahal lahat ay maligaya, sumagana, higit sa magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Sumulog kayo sa panalangin ito, may naman sabihin nyo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang makasalanan at lubos po ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras ito. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita ngayon. Aking salin na kapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay, maglilingkod na po ako sa iyo. Simula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise the Lord. Dakila namin ang mga pinakamamahal pa ni Yesu Kristo. Sa unang dalangin ng aming mahal kinigaling mong listo, will this struggle, matter and time prophet, patawarin po ang mga tao sa pusong tumanggap sa iyo. Isulat mo kalang pangalan sa kalatang buhay. Gawin po silang tunay Kristiyano sa puso sa gawat katotohanan. Tawag man ng buhay na walang gan. Iligtas mo rin po lahat ng kalamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amin na mahal, ipatong niyo po yung kanang kamay sa inyong radyo. Mami na mahal, walang imposible sa ating mahal kung mga karamdaman, may problema, kalungkutan, lahat ng uri ng mga problema mayroon man kayo.
Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin natin, minamahal kagalang-galing Walisto, Will Distrad, and Madam, manalangin po kami para sa inyo. Narito po, mahal na Panginoon, mga kababayan namin sa kalabang kahilingan. Ano man ang kalamang prayer request, tugunin mo sa imalang kaparaanan, malapit namin sinasaway lahat na masamang espiritu ng karamdaman, problema, mga bisyo, symptoms of cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong, AIDS, cast out, be healed, be blessed right now in Jesus' name, prophets so right now in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Patuloy aming panyaya sa inyo mayroon sububaybay. Higit sa lahat dumalos, magawain ng Jesus, Miracle Crusade International Ministry. At sa panguna po ng ating minamahal kagalan-galan na Evangelista Will Distrad Almeda, ating minamahal kinagansang Pastor Lina C. Almeda, and the beloved children, nagpapaalam po muna kami, we love you in the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. God bless you po, and good night. Amen. Po rin po ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na din lang po ng ating mga aral sa gabi ito. At kami po ay patuloy na nag-anyay sa inyo, mga minamahal. Huwag na po kayo makontinto sa pakinig lamang dito po sa radio. Kundi dumalo po kayo sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade ay meron pong gawain sa Kibyong Moranto Sports Complex, Roses Avenue, Quezon City. Malapit po sa dating Pantrangco Terminal at ngayon po i-fisher mo na, mga minamahal. Araw po ng Miyerkules, sa ganap ng alas 3 po na hapon hanggang alas 8 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer, sa ganap ng alas 8:30 ng gabi hanggang alas 4:30 ng umaga ng Sabado. At araw po ng Linggo, ito po General Service. Nagsisimula pong gawain sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At ang ating pong overnight prayer at po Sunday service yan po nakalive webcast through internet. Please log on to www.gmcim.tv at yan po yung napapanood ng live sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ating radio program sa DCMR Radio 1530, saan tarapitan yung mga radyo. Mapapakinggan po niyo ang Jesus Miracle Hour sa ganap ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi, Lunes hanggang Sabado. At huwag po niyo kalimutan ang ating television program sa PTV po araw po ng Sabado sa ganap ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng ating gabi. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal ang mga kababayan, kung kayo po'y pinagpapala sa ating pong programa, sa inyo pong pakinig at nais maging kamalikat sa pagpapalaganap ng salita natin dakilang Diyos, ang inyong pong donation ay pwede po niyong ihulog sa ating pong GMCM Savings Account Video Purple Branch, GMCM Savings Account number 390289574, 390289574. At ang ating pong nalalapit na 16 Talipaw Peace Mission Anniversary and Revival Crusade, yan po mami sa October 22, 23. At yung po'y gaganapin sa Quirino Grandstand, Luneta Park, Manila. At ang mga anniversary pong gaganapin, yan po sa Butuan City, yan po maminamal sa September 25. At yan po'y gaganapin sa Central Elementary School sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. At yan po maminamal sa lugar ng Surigao Church Anniversary, yan po sa October 2, maminamal. At yan po'y gaganapin sa Municipal Gymnasium, maminamal. Sa yan po ay sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. At sa lahat po ng ating po may inibig at minamahal na mga regular listeners, kami po ay nagpapaalam sa po ng dalangin po na pong beloved pastor at ang pong beloved son pastor. Sa lahat po ng kanilang mga beloved children, we love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more and more. Amen. Praise the Lord.